Good morning mga kasangkayan mo pa nga aga ayo nga tanan. In which part of the world are we in today? Siyempre, for those who have already watched the first two short videos na in-upload ko dito sa channel na to, ay alam na nila kung saan banda tayo ngayon ng mundo. Oh my god, tingnan nyo yung biyahe ito talaga, pero wesyo pahirap pa kasi look at this kung gaano kaluwag yung kalsada, ganon din kaluwag yung mga lubak, at hindi lang basta-basta lubak, talagang siya parang swimming pool na. My goodness, malalalim, tsaka kahit napakalakas ng sikat ng araw ay wala, hindi rin siya basta-basta na mag-dry because ayan, sa lalim ng tubig na dito sa mismong kalsada na to. So, we are going to an interior or upland municipality dito sa Eastern Samar. We're going to Maslog, Eastern Samar. Actually, as I have said before, doon sa first two short versions ng vlog na to, we have two options when we are going to the municipality of Maslog. We can go there by riding a boat. And of course, dito naman sa isang side na to, we can travel by land. Kaya nga lang, pag by land, syempre, ito yung aabutan mo at this point of time. Today is April 13, 2025. So, ganito pa rin yung sitwasyon dito. But in fairness pa talaga, naging fair pa sila sa atin. Hindi na ganun kadami or ganun kahaba yung ganitong daan na sira-sira. Actually, mas mahaba na yung na-concreted na siya. But take note ha, kahit doon sa mga concreted, there are parts na napakahirap, mas mahirap pa kaysa dito. Kasi, ewan ko ba, makapal naman yung pagkakasemento, pero grabe, ang lalaki ng tipak ng bato. Kaya mahirap dumaan kahit maglakad ka, sumakay ng habal-habal or by jeep, ay ganun pa rin mahirap. So balik tayo doon sa two options ng pagpunta sa Maslog. So pwede dito, daan ka dito, pero syempre yung disadvantage talagang you have no choice kasi there is only one way. Pag you are going to travel by land, there's only one way. Ito lang talagang dadaan mo. So, you have no choice kundi dumaan sa mga sirang daan na to. Pero, good thing is, the travel time will only be a little more than 2 hours. Doon naman, kung doon ka mag-travel by water, doon sa river, maganda yung travel kasi hindi ka masyadong matatagtag, pero ganun din, mapapagod ka, sasakit ang puwet mo kasi kung gaano kahaba yung travel time papunta doon. It will take you about 4 to 5 hours from Dolores proper to Maslog, Eastern Samar. So ganun katagal. So compared to this na by land, na sasakay ka ng jeepney or habal-habal, ganyan lang sabi ko kanina, it will only take you a little more than 2 hours. Kaya lang ito, talagang sasakit ang katawan mo. Tapos kahit dumaan ka pa sa dry na ganun din, maringgit pag inabat itong lawas because parang nagpulbos ka, libre pulbos pag dadaan ka sa mga dry na area. So iwan ko ba, sana nga matapos na to yung tagal-tagal na rin to pero tingin ko lang this is my ito yung iniisip ko. Actually, yung mga concreted na area, tingin ko pwede nyo akong i-correct dun sa may nakakaalam. Parang yung sumisira din sa mga concreted na area gaya nito ay yung mga yung mga gumagawa ng kalsada, kasi dito dumadaan yung kanilang mga heavy equipments papunta doon sa portion kung saan sila may ongoing construction ng road. So ewan ko ba, siguro mga inabot lang yata ng hindi pa siguro inabot ng 3, 4, 5 taon yung concrete na area, sira na naman. Yan, so pagkatapos nila doon sa katapusan ng
meron na ulit aayusin. So may project na naman. Ay, Ginoo ko, ano ini nga sakripisyo. So ayan. So I decided to travel by land because of the time travel na a little more than 2 hours. Medyo makakapagpahinga ka lang pak doon mismo sa boat. Pero ewan ko kung pag ano rin, pagpunuan din, pagod ka rin, mainit, saka napakahaba pa ng ng biyahe. So I think that would be all for now. Basta andito tayo sa binabaybay natin yung isang side na to ng Dolores Eastern Samar. So dadaan pa pala tayo dun sa barangay Hinulaso. So by the way, ano lang, siguro I think na-mention ko na doon sa iba kong mga vlog na Dolores Eastern Samar is considered as the rice granary of the province of Eastern Samar.